2 and 1/4 cups ng rice flour nyo, gawin nating puto kalasyaw for today's video. Ituturo ko sa inyo sa napakasimple lang din na proseso at konti lang din na sangkap. Kaya naman, simulan na natin to. Sa ating malinis na bowl, maglagay tayo ng 3/4 cup ng white sugar, 1/8 teaspoon ng salt, 2 and 1/4 cups ng rice flour, 1 and 1/2 cup ng water, and then haluin lang natin mabuti hanggang wala ng mga buo-buo. I-set aside sa ating kawali, maglagay tayo ng 1/4 cup ng rice flour, 1 cup ng water, and then ibukas natin yung ating apoy sa low heat, tapos lutuin natin to hanggang sa maging ganito na, yung para na siyang pandikit, and then ihalo natin ito dito sa ating mixture na sinet aside. Haluin ulit natin hanggang sa ma-incorporate yung mga ingredients, and then maglalagay tayo dito ng ating 1 teaspoon ng baking powder at 1 teaspoon ng dry yeast. Haluin natin mabuti hanggang sa ma-dissolve yung ating dry yeast. Pagkatapos ito ay ating tatakpan ng malinis na tela o kaya naman ng cling wrap. I-rest natin to for 30 minutes. After 30 minutes, tignan nyo naman. Diba gumagalaw-galaw pa yan? And then, hahaluin natin mabuti. Kapag nahalo na natin maigi, pwede na tayong maglagay sa ating mga molders. So, ang ginamit ko dito is medium size. Pahira natin ng konting oil yung ating mga molders, and then pwede na natin tong isalang sa ating steamer. So, ang ginagawa ko dito is kapag umuusok, nilalagay ko na siya. And then, yung itatakip natin na takip, lagyan natin ng tela para hindi siya mag-absorb ng tubig. Take note, huwag tayong bukas ng bukas dito. Tapos, lulutuin natin to for 10 minutes. Kapag ka naman sa small molders nyo siya nilagay, lutuin nyo siya for 5 minutes. Ang nagawa ko dito ay 28 pieces sa medium size. So, yung mga sangkap nito, nandito lang din sa description na tong video.